Good Saturday weekend po sa lahat. Welcome sa ating webinar series for this Filipino Values Month 2023. Salamat po sa PSEP sa Pambansang Samahan para sa Edukasyon sa Pagpapalaga. Lalong-lalo po sa imbitasyon po ng inyong presidente, si Mr. Alan Altamia. At salamat din po sa National Commission for the Culture and the Arts. Ang tema po ng ating webinar this weekend ay ang sumusunod mga katangian at paraan ng mabuting pamumuno ng bayan. Napili mo ba ang mga karapat-dapat? Ako po si Zeno Dani, isa pong HROD consultant, gaya ng nabanggit po kanina, life and leadership coach, inspirational speaker, corporate cultural development consultant, author, at yung mga nakita niyo po sa kanan, ilan po sa mga kumpanyang, organisasyon at mga institusyon na napagtrabaho po natin at kasalukuyang tinutulungan. Ang layunin po ng webinar na ito ay ang mga sumusunod, maunawaan ang relasyon ng pagiging makabayan, responsableng pagdedesisyon at epektibong pamumuno at pamamahala. Ikalawa, suriin ang mga katangian at paraan ng mabuting pamumuno at pamamahala na ayon sa mga prinsipyong pangetika. Lahat po tayo, yung may nasa edad, may karapatan pong bumoto. No? At sana, mitiin natin na may boto yung mga karapat-dapat. Kasi alam natin na kapag napili natin mga karapat-dapat, ay sila yung makakatupad sa mga mitiin natin. Mga pinangako nila na hopefully katumbas ng mga pangailangan ng mga tao, hindi lang tayo, kundi yung buong sambayanan. Ikatlo po, sa pamagitan po ng webinar na ito, sana magamit natin yung ating mga matutunan, lalong-lalo na para pagyamanin yung pagtuturo ng good manners and right conduct at values education. Alam po natin sa pamagitan ng edukasyon, lalo na sa pamagitan po ng values education, education po in good manners and right conduct, ay maaari natin hubugin po mga isipan, mga konsensya ng mga kabataan. Ganyan din yung mga hindi nag-aano bata nang sa ganon may lukluk natin sa posisyon yung mga karapat-dapat. At kung tayo naman yung nag-ambisyon na maging lingkod bayan, sana po isaisip po natin na ang pagsisilbi ay para sa iba, hindi po para sa atin. Ang pagsisilbi ay isang misyon, isang bokasyon, so to speak. No? At ang kauna-unahang dyan ay maging useful para sa iba. Maging useful po para sa iba. Service is about being useful, not using others. Isa mo munang emotional energizer para sa lahat. Nais kong imbitahin lahat kayo na isipin ang mga taong lubos na dapat pasalamatan natin. Yung malaki yung pinagkakautangan natin ng Lord. Yung mga taong naging malaki ang positive impact po sa atin. Maaaring sila po yung ating mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga guro, mga lingkod bayan mismo, o even sometimes, some cases, mga strangers, no? Na nakakatulong po sa atin. Isipin po natin yung isa, dalawa, tatlo, mga tao na dapat matagal na nating pinasalamatan. So noon pa dapat natin silang pinasalamatan, pero siguro hindi pa natin nagagawa. So sino kaya yung mga yun? Those people whom we owe a lot. Those people na dapat pasalamatan natin ngayon. Ang suggestion ko, piliin natin yung mga taong buhay pa. Siyempre yung mga hindi, wala na rito, pumanaw na. We have the month of November, no? When we remember our beloved dead. We pray for them. Pero sa exercise po ito, piliin po natin yung mga nandyan pa. Ibig sabihin, yung mga maaabot nyo sa pamagitan ng text message. So kung napili nyo na po yung isa, dalawa, tatlo na mga taong nais yung pasalamatan, gawin po natin ngayon, padalhan sila ng text message or messages through Messenger, Facebook Messenger, Viber message, o anumang paraan through social media. Kahit maikling lang po, maikling message lang. Thank you message. Kasi yung mga thank you message na yan, ipapadala natin ngayon, malaking bagay po yan. It could make their day, it will definitely make them happy, and it could even change a life. Sabihin, pwede natin mabago ang buhay ng isa, lalong-lalo na yung makakatanggap
ng isang meaningful thank you message from you. So I'll pause muna for a few minutes, siguro 2 to 3 minutes, para makompose natin yung ating mga thank you message. Dala po natin by text. Yung mga iba sa inyo, pwede rin pong i-share yung inyong mga messages, no? Yung mga gusto nyong i-share na messages na sa palagay nyo, makakabuti para sa iba, para malaman nila. Sa ganun, magkaroon din sila ng idea kung paano pasalamatan yung mga taong matagal na nilang hindi siguro nakakausap, tulad ng mga teacher natin noon, nung high school, nung elementary, na andyan pa. At siguro, napapanahon ng mapasalamatan sila. At kung di nyo rin po mamarapatin, hingin ko rin sa iba sa inyo na maaaring i-post siguro sa ating mga text boxes, message boxes, kung ano po yung mga natanggap yung response sa mga pinasalamatan. Alam nyo, over the past years, I've done research na nalaksik po ako about gratitude. Meron na akong na-compose na may akda po ako ng isang maliit na libro called Gratitude Matters. No? Gratitude Matters. Available po siya sa Amazon. Pero ibibigay po namin sa inyo ng libre. Siguro papakiusapan ko na lang po si Mr. Alan Altamia na ibahagi po sa inyo, isa-share ko sa kanya yung PDF file ng libro kong Gratitude Matters. And there's also another book na nais ko rin i-share sa inyo, yung Investing in People. It's all about values po siya na i-share ko rin po sa inyo for free. O meron na ba kayong mga napadalhan? Siguro hindi magre-respond immediately yung mga iba dyan, pero during the day, makakatanggap kayo ng response. At sana, makaugalian natin magpasalamat. Kahit mga simple na lang, thank you notes lang, di ba? Yung papel minsan na walang halaga, blankong papel, wala siyang halaga. Minsan tinatapon natin. Siguro 25 centimos lang siya, 50 cents, no? Sulatan natin ng thank you, ibigay natin sa isang tao. Yung taong yon tuwang-tuwa, I'm sure gagaan, talagang sasaya siya, gagaan yung loob niya. And perhaps he or she will even be surprised. Bakit nakatanggap siya ng thank you? Madalas sasabihin ng iba, well, I just did what I was supposed to. Okay. So siguro may mga napadala na tayong at least isa, dalawa. At kung sa inyong palagay, nais niyong ibahagi, i-share sa amin yung message of thanks nyo at yung response nung pinadalhan nyo, feel free na i-post lang sa ating mga text boxes yun siguro sa Facebook, sa text box ng Facebook, or sa text box ng Microsoft Teams, or if you're using Zoom, pwede rin, or pwede rin siguro sa YouTube kung nasa YouTube po tayo ngayon. So hopefully this exercise of giving thanks will actually energize us. Alam niyo po, batay po sa aking pananaliksik sa larangan po ng pasalamat or gratitude, we become happier when we are more grateful. So if we want to be happy, be more grateful. And if you want to be happier, be much more grateful. Gratitude, just like the language of love, can be expressed in 5 ways. No? Through words, through tap on the back, meaning physical touch, through material things, no? Gifts, pasalubong, through accompaniment, just being there, no? Just being around, no? Being a reliable friend, no? Even a silent, reliable friend or parent. No? And then lastly, through service. Those are the 5 languages of appreciation, and they're also referred to as the 5 languages. So hopefully we can end up being more grateful in our lives daily and grateful in our day. At ganun din po, sino mang mga lingkod bayan, dapat pong magpasalamat sa mga mamamayan. Salamat din po sa mga lingkod bayan na talagang puspusan nagsisilbi para sa iba. At dun sa mga iba naman medyo nagkukulang, siguro makapag-isip-isip sila na siguro napapanahon na unahin yung ng mga tao, unahin yung pangailangan ng iba, unahin yung pagsiserbi nila, servisyo para sa iba, being more useful rather than using other people.
So, ano bang ibig sabihin ng maging makabayan? Ano yung implikasyon ng responsableng pagdedesisyon at epektibong pamumuno at pamamahal? Tingnan po natin. Pag sinabi nating makabayan, isa sa mga pumapasok sa ating isipan ay yung nationalismo. Ang nationalismo basically ay yung pagmamalasakit, pagmamahal sa sariling bansa upang itaguyod ang kanyang kasarilan at kagalingan. So ang nationalismo basically ang focus yung bansa, sariling bansa. Kaakibat po nito ay yung valueng patriotismo or patriotism na halos kapareho yung definition. Matinding pagmamahal, katapatan sa sariling bansa upang makapag-ambag sa kanyang kaunlaran at kagalingan. Yung kakaiba ho dito sa patriotismo at nationalismo ay yung patriotismo ay tinatangkilik po at recognize niya yung mga kabutihan din po ng ibang bansa. Ibig sabihin, a country can also benefit from the positive contribution of other countries. So pag pinagsama po natin dalawa, ang focus po talaga nito mga dalawa ito ay yung pagsasaalang-alang sa bayan, pagiging makabayan. At the same time, learning from the good example or benefiting from the resources or the help of other countries. So ibig sabihin, kailangan po dyan yung openness sa pagtutulungan even among countries. Sa puntong ito ng buhay ko, ano kaya ang aking mga pinakamahalagang kontribusyon sa pamilya, eskwela at komunidad? Ito po yung tanong na nais kong ipukol sa bawat isa. Ano na kaya yung ating mga naging contribution sa pamilya, eskwela at komunidad? Yaman din kapag pinag-usapan po yung pamumuno at pamamahala, pumapasok po sa ating isipan yung serbisyo, yung pagsisilbi sa iba. So are we useful to the others? Ano kaya yung ating mga naging contribution na sa ating pamilya? Mga magulang, alam po natin yung contribution nila. Maraming mga magulang, halos lahat ng mga magulang nagsasakripisyo para sa mga anak. Matatandaan natin yung mga ginawa ng mga magulang natin sa atin. At yung mga ginagawa ng mga magulang ngayon, ng mga iba na nag-abroad, talagang todo kayod para mapag-aral, para mapabuti yung kalagayan ng pamilya. Pero ganun pa man, importante pa rin po yung magkasama-sama at mabuo yung pamilya, hindi magkawatak-watak dahil wala yung isang magulang, dahil sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya napakahalaga ko yung contribution ng bawat iba. Meaning, everyone is part of the chain of the family. Everyone strengthens the family, even the weakest link. Kaya kung tayong weakest link sa pamilya, sikapin natin magpagtibayin yung ating sarili, yung ating karakter, yung ating contribution nang sa ganon higit na maging matipuno at maging matibay yung samahan sa pamilya. Yung mga lingkod bayan naman, ano yung kaya yung contribution nila sa komunidad so far. Recently, we actually elected barangay officials. Ano yung mga plano nila? Ano yung mga pinangako nila? Ano yung dapat gawin nila? At sa ating mga guro, ano naman yung mga naging contribution na natin? Batid natin na maraming mga kabataan, maraming mga alumni ang very grateful sa kanilang mga teachers. They're like second parents to them. And therefore, okay, it's something that we have to treasure. Somehow, pag sinabi natin na isang bata na sa eskwela, well, parents are entrusting their children to the school, to the teachers in particular. Napakahalagang posisyon po yun, napakahalagang trabaho. Pinagkakatiwala ng mga magulang yung mga anak sa eskwela. So pag-isipan po natin, ano kaya yung ating mga naging contribution? Whether sa family, sa eskwela, o sa komunidad. Ang mabuting pamumuno at pamamahala ay nga, related po yan. Katumbas po niyan, serbisyo at positibong influence. I would oftentimes define leadership as positive influence. While good governance naman, yung pamamahala, it should lead to good service, excellent service. Kaya pag pinagsama po natin dalawa, pamumuno at pamamahala, katumbas po niyan dapat ay serbisyo at positive influence. At kung titignan natin, sino man sa atin, hindi kailangan may posisyon para makapagsilbi. Sino man sa atin, may pagkakataon na precisely maging positive influence sa iba. All of us, everyone, young and old, can be a positive influence to other people. So ano kayong pwede maging contribution natin para sa
positive influence sa pamilya, sa eskwela, sa komunidad. Halimbawa na lang yung pagrespeto sa iba, yung pagiging mabuti or being kind to others, no? Showing acts of kindness, no? Brings a lot of happiness as well. Yung pagtulong po sa iba, yung paggalang, pagrespeto, ang pagiging matapat. All of these are actually ways and means by which people show positive influence. So bawat isa may pwedeng iambag sa mabuting pamumuno at pamamahal. We're not too poor. No one is ever too poor to contribute to good governance and to leadership. Meron po tayong kakayahan na mag-influensya sa iba. Diba minsan na-inspire tayo sa kilos ng iba, sa ngiti ng iba, kahit na sabihin natin dukha o mahirap sila. Minsan nagtatak tayo, bakit nakakayahan pa nilang ngumiti? Mahirap na yung buhay nila. Bakit nakakayahan pa nilang magpasalamat sa Diyos? Hirap na hirap sila. Likas po sa taong Pilipino yun, sa ating mga Pilipino, that well, we trust God despite everything, we continue to believe in God, and we trust in His blessings. And we also trust people. No? Even if sometimes magkaroon tayo ng experience na hindi kaya, ibig sabihin, siguro, tinalikuran tayo ng isang tao o naging, sabihin natin, traitor yung isang tao. In general, umaasa pa rin tayo at naniniwala na may likas na kabutihan po ng tao. So ang tapat at ang mabubuting leader ay isang blessing para sa komunidad. Isa pong salita na madalas kong banggitin sa mga kaibigan, sa mga tao, yung pagiging blessing. Are we a blessing to the others? Kasi kung hindi tayo blessing sa others, maaaring pabigat tayo sa kanila. Sino ba naman yung gusto maging pabigat sa kanila? Ayaw po natin maging pabigat sa kanino man. Kaya nga, araw-araw, pwede nating maging resolution. Today, I will be a blessing to others in countless ways. And that's how we can contribute to good governance. That's how we can contribute to precisely leadership, positive influence. Being a blessing by helping others, pagtutulong po sa iba, pag-volunteer sa iba, tulungan yung mga nangangailangan, giving good example. Minsan, pagngiti lang, yung ating pagngiti lang, malaking bagay. Minsan, yung pagpapasalamat lang, malaking bagay. It's already passing on blessing to the others. So iwasan natin yung paging pabigat sa lipunan. At ang mabuting leader, mithiin niyang itaguyod ang kapakanan at kabutihan ng iba. Again, service po, when we talk of service, it's about being useful. So yung mga karapat-dapat sila kapag useful sila sa iba. Hindi sila karapat-dapat kapag ginagamit nila yung mga bumoto sa kanila. Kapag ginagamit nila yung mga tao. In that case, hindi sila naging tapat, hindi sila naging honest. Dahil siguro, inuuna nila yung sarili nila kaysa doon sa iba. So ikaw, blessing ka ba para sa iba? So let's pause for a few seconds just to examine ourselves. Ikaw, ako, blessing ba ako para sa iba? Ano kaya pwede natin gawin after this webinar? Nang sa ganon, mas madagdagan pa yung blessing na iba. Siguro, tumulong tayo sa paghahanda ng hapunan. Siguro, tumulong tayo para mas maging masaya yung iba. Or mas maging palangiti tayo. Or pasalamatan natin yung ating mga kasama sa bahay. Mister, Mrs., mga anak, mga magulang, in-laws, no? Etc. At yung mga kagapay natin sa ating trabaho, pasalamatan po. Yung mga teaching assistants, yung mga security guards, yung mga admin staff, pasalamatan po natin sila. Of course, pasalamatan po din natin yung mga namumuno ng mga eskwela, mga leaders, no? Sometimes it's lonely there at the top and they are perhaps underappreciated. And by doing so, kapag mas pinapasalamatan po natin yung mga tao, mas ginaganahan silang magsilbi. So yung mga hindi karapat-dapat, ayan po yung mga corrupt. So, a few years ago, meron po ako nakilalang taga-Armed Forces of the Philippines at involved po siya sa pag-aaral ng corruption. Meron daw silang pananaliksik or study na ginawa and ang nakita nga ito, yung mga components of corruption. Meron daw 3 components of corruption. Ano yung una?
In any form of corruption, anumang corruption, there's always an attraction. Merong umaakit, merong sumisilaw sa taong naging corrupt or corrupt. Ano ba yun? Yung tatlong yun. Usually, wealth, power, pleasure. Andyan yung pera, yung kapangyarihan, at yung pleasure. No? Okay? So, hindi po masama per se ang wealth, hindi po masama per se ang power at pleasure. Pero yung masidhing pagnanasa, yung ganid na, for instance, sa pagnanasa sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa pleasure na kung saan pumapatay na or sinisiraan yung iba or sinisira yung pamilya para lang matamo yung wealth, power, and pleasure, ayun po yung mga mali. At doon po talaga nagmumula yung corruption. Ikalawa naman, yung mga taong corrupt at engaged sa corruption, usually they rationalize or they justify what they do. Ibig sabihin, sinasabi po nila madalas, okay, natural lang yan. Natural lang yan sa lalaki. Natural lang yan sa babae. Natural lang yan sa tao. O industry practice na yan. Ginagawa ng na lahat. Or ginagawa naman lahat ng mga yan, ng mga ibang lingkod bayan. So yun, they justify thinking that, okay, what they're doing is actually natural or normal na. So, every time na nagiging corrupt sila, they justify hanggang sa maging, parang second nature na nila. So, hindi na nila malaman. Parang pareho na lang yung baliwala na yung mga krimen, yung mga corruption na ginagawa nila. Lastly, yung third component na discover po nila in any corrupt practice, in any corrupt behavior, apart from attraction, apart from rationalization, ay yung occasion. Occasion. Corruption has occasions, no? Tulad ng mga corrupt people. There are occasions for corruption. O corrupt places, no? Di ba? May places na hindi dapat pinupuntahan. Dahil alam natin, matutukso tayo, alam natin, madadapa tayo, etc. And then there could be some events, no? Which are occasions for corruption. So paano ngayon may iwasan ng corruption? This may sound simplistic, pero siguro, ganun nga ho, kung ayaw mo mapaso, ilayo mo yung kamay mo dun sa apoy o sa baga. Ganun din, we have to avoid the occasions of corruption. Kasi kapag iniwasan natin yung mga occasions of corruption, malamang, mababawasan yung mga attractions of corruption. And then, there's no need to justify. Kasi mababawasan o mawawala totally yung pagiging corrupt. Alam natin, there are some institutions na tainted yung image nila dahil sa corrupt practices ng iba. Ang problema minsan yung iba parang marami, no? Pero alam natin, hindi lahat ng mga nagtatrabaho doon ay corrupt. Marami pa rin mga tao na marangal. Marami pa rin mga tao na naniniwala na yung kanilang sinisweldo dapat ay kanilang natatamo sa pamamagitan ng tamang paraan. So ito po yan. Maganda pong ibahagi ito, no? Itong components of corruption. Lalong-lalo na sa pagmimili ng mga taong karapat-dapat. Ayaw natin ng corrupt dahil ito, kapag nangyari ito, hindi karapat-dapat yung mga nasa posisyon. Ito, recently nakita ko sa social media, bago po yata ng barangay elections, ito nga sabi dito, para sa mga pinuno na mananalo ngayong barangay elections, maganda kong bigyan pansin ito ngayon. Sabi dito, huwag ninyong nakawin ang pera ng bayan. Diba? I know yung wealth, lust for wealth. No? Ang katumbas na value po dyan, integrity. Ikalawa, huwag ninyong kalimutang gawin ang inyong mga pinangako sa bayan. Ano pong katumbas na value? Commitment. No? Ikatlo, huwag kayong aabuso sa kapangyarihang ibinigay sa inyo ng mamamayan. Justice. No? Giving what is due to the others. No? And then lastly, huwag sana ninyong malimutan ang totoong kahulugan ng paglilingkod. Service. So hindi mo ba? Makita natin itong mga guidelines na ito na binuo ng sinuman para sa mga namumuno, lalo sa barangay elections. Hindi lang applicable sa barangay elections. Meron po mga katumbas na values. That's why we can also say that there's a business case for values. Kailangan po ng values because values bring actually fruits, no? Not just performance, not just better profit, better financial stability,
among institutions or profitability. Andiyan din po yung virtues, no? Virtues enhancement or character development among individuals. No? Yan po yung sinasabi natin, clearly there's a business case for teaching moral values. No? Kaya po malaki po ang papel ng good manners and right conduct at values education sa ating mga eskwelahan, sa ating mga organisasyon, at sa buong sambayanan. To genuinely serve others, be useful. Ito yung sinasabi natin. Otherwise, you will just end up using other people. Ang mabuting leader, hindi ginagamit o kinakasangkapan ang tao, likhang tumutulong sa iba. Ayan po yung gusto natin. Kaya nga yung mga karapat-dapat, nailuklok ba natin sila sa posisyon? Sila ba'y karapat-dapat? Ayun na lang, kung karapat-dapat sila kapag talagang tumutulong sila sa iba. Hindi nawawala kapag may mga kalamidad. Andun palagi. At ready, handang tumulong, magpakasakit para sa iba. Ito po yung isang napulot ko sa isang website. Maganda ho ito, panunumpa ng lingkod bayan. Hindi ko po babasahin lahat. Anyway, bibigyan ko po kayo ng kopya nitong presentation na ito. Pero maiging basahin muna siguro yung first paragraph nito. At allow me to read this. Panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kausayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ko at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglilingkuran ko ng buong kausayan ang sambayanan. So, dito pa lang sa unang bahagi, makita natin na punong-puno po ng values. Punong-puno po ng values. Kaya napakahalaga po talaga ng values education. Kasi lahat po ng ito, binabanggit dito, nangangako yung tao na ito yung mga values na isa sa buhay niya. Siguro ituloy na po natin. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at sisiwal ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Tutukod ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adikain ng matatag, maginhawa at panatag ng buhay. Ayun po. No to corruption. And yes to integrity, yes to honesty. So may suggestion po ako sa lahat. No? Ito yung isang schema, ito yung isang method na pwedeng i-convert, i-translate yung ating mga values into virtues. No? Kasi values po, ayan po yung ating mga principles. Pero kapag sinabuhay po natin araw-araw at naging second nature po sa atin, nakikita po sa ating behavior, sa ating kilos, nagiging virtues po sila, mabubuting asal. So start, stop, continue, or improve. No? So siguro sa inyong notebook, gumawa kayo ng 3 column. It could be in your diary, your notebook, or perhaps your notes app sa inyong mobile phone. At hatiin nyo po sa 3 columns. No? Ano yung ilalagay natin dun sa mga 3 columns? Ayan po. First, yung start, stop, improve, continue. Bigyan po kayo ng example. Sabihin natin sa larangan ng start, ilagay po natin yan, itong habit na gusto natin ma-achieve. Make a conscious effort to recognize my colleagues for their contribution. Siguro sa eskwelahan, kahit sa bahay o sa ating mga organisasyon, nakakaligtaan natin bigyan appreciation ng iba. Let's show more appreciation to people. Let's give them recognition. Let's give recognition to those who deserve it. Give recognition to those who have done things, no? Acts of service for the others, for the community, especially those who go beyond what they're expected to do. Yung stop naman, isang bagay na siguro dapat itigil natin yung pagiging pessimistic, yung palaging negative. No? Palaging nakita na lang yung negative sa iba, negative sa araw ng buhay natin, sa negative sa mga nangyari sa buhay. No? We can choose to be positive. We can choose to be more grateful. So that's one thing we can stop doing, assuming na nandito po tayo, na nalulunod tayo sa pagiging pessimistic. Then lastly, may mga bagay-bagay na dapat ipagpatuloy natin dahil nakakatulong sa atin. Improve our attitude of gratitude. Siguro, meron na tayo ng attitude of gratitude. We just have to improve it. How? Paano?
Well, by expressing it, by saying thank you, sending thank you notes, etc. So by the way, meron na ho ba kayo natanggap na thank you note? Thank you response doon sa mga pinadala ng thank you note. I-share nyo naman ho sa amin. Pwede nyo lang ilagay sa ating message or text box. Responsableng pagdesisyon, ito po yung mga ibang bagay na nais nating bigyang diin. Unang-una, para pa makapagdesisyon na sa tamang paraan, dapat malinaw, kailangan po ng malinaw na pangunawa sa sitwasyon. So we have to study the whole situation. To spend time to study, to do research, manaliksik, magtanong, etc. And then after that, isaalang-alang ang lahat ng mga posibleng options. So, ano ba yung mga pwedeng options sa mga options na available? Hindi lang naman isa, siguro may mga dalawa. At salain po natin, ano ba yung mga pwedeng gawin para malutugtas sa isang problema. Pangatlo, suriin ang epekto ng bawat opsyon sa mga stakeholder. Halimbawa na lang, problema sa eskwela na sabihin natin, ang problema ay low attendance or absenteeism or cheating. Ano ba yung mga pwedeng isagawa nang sa ganon mabawasan ito o mapagtibay yung mga positibong aksyon, behavior ng mga tao. So may mga options yan. And when we weigh which of the options ang gagawin natin at sasagawa natin. So gumawa ng balancing desisyon na naayon sa mga ethical na alituntunin. Yan po yung dapat. You always have to factor in ano ba yung tama, ano ba yung nararapat, ano ba yung ethical. And then, panglima, panindigan ang desisyon at harapin ang anumang kahinatnan. Ito po yung accountability sa consequences. So ilan lang po ito sa mga bagay-bagay na dapat nating isaalang-alang sa pagdedesisyon nang sa ganoon maging responsable po tayo sa ating pagdedesisyon. Alam niyo mga katangian at paraan ng mabuting pamumuno at pamamahala. Alam niyo yung salitang mahalaga, napakahiwaga ho niya. Nais ko ibahagi ito dahil related po ito sa ating topic ng pagpapahalaga. Anumang bagay na mahal at tunay na may halaga ay inaalagaan. Ang reputasyon po natin ay mahal. Ang ating pagkatao, ang ating pamilya. So dapat tunay na pahalagahan, tunay na alagaan. Mahalaga po ang ating pamilya, mahalaga po ang ating reputasyon, mahalin po natin at inaalagaan. So anumang bagay na mahal, anything of great value is of great value dahil it's valuable. May halaga siya, intrinsic value. At dapat alagaan. Kapag ang isang bagay ay minahal, tumitingkad ang halaga nito at inaalagaan mo. In this case, so, active voice, di ba? Minahal. Kapag minahal mo ang trabaho mo, kapag isang lingkod bayan ay minahal niya ang kanyang pinagsisilbihan, ang kanyang tungkulin, mas tumitingkad ang halaga ng pagsisilbi at inalagaan ito. Mas inuunan niya yung magsilbi para sa ito. And then lastly, ito naman po yung parang recipient tayo ng pagmamahal. Kapag ikaw ay tunay na minahal at pinahalagahan, sisikapin mong alagaan ang relasyon. Ganun din, ang mga lingkod bayan, kapag tunay nilang minahal ang kanilang mga nasasakupan, mas pinahalagaan nila ang precisely ang lingkod bayan. At sisikapin nilang pagtibayin yung relasyon nila with lingkod bayan, yung mga public servants. Yan po. Ulitin ko po, anumang bagay na minahal at tunay na may halaga ay inahalagaan. Kapag ang isang bagay ay minahal, tumitingkad ang halaga at inaalagaan mo. At kapag tayo naman ang minahal at pinahalagahan, sisikapin nating alagaan ng relasyon. So yun, mahalaga. Mahal, alaga. Huwag po natin kalimutan yan. Anong nais nyo sa isang tunay na leader at tagapamahala? Ano ba? Ano nga ba ang ating nais sa mga tunay na leader at mga tagapamahala? Tingnan po natin. Unang-una, isa diyan ang kahalagaan po ng vision or malinaw na pangitain. Malinaw na plano para sa hinaharap. Yung mga namumuno, mga namamahala, dapat meron silang clear vision. Ano ba yung plano nila talaga? Kakayahan, of course, we want competence, no? Kasanayan at karanasan upang mamuno ng epektibo.
Kasi kung may kakayahan sila, may magagawa, may pwedeng gawin at makakatulong. And then of course, hindi pwedeng tanggalin yung integridad. Honesty, integrity, tapat at may matatag na moral na prinsipyo. Kasi otherwise, manloloko lang, kung walang integridad, kawawa ang bayan. And then yung nakatuon sa serbisyo, tunay na hangarin ang maglingkod sa komunidad. Sinasabi ko natin kanina, to be of service is to be useful. And then yung malasakit, alam na po natin yan. Dedikasyon sa komunidad. Kakayahang makipag-ugnayan, malapit sa tao at batid ang kanilang pangailangan. Yung hindi visible dapat yung ating mga namumuno, yung mga lingkod bayan. Karapat dapat sila kapag doon nakikita sila ng tao, lalo na kapag kailangan sila. Kakayahang magpasya, marunong magdesisyon sa tamang panahon. Ibig sabihin, decision minsan kailangan mabilis, no? Of course, yung mga desisyon, gaya ng nabanggit natin kanina, ethical dapat, batay dapat sa tamang mga bagay-bagay na kinukonsidera at dapat naaayon sa mga tamang prinsipyo ng management and leadership. So dapat mga leader may kakayahang magpasya. They could decide, especially quickly, for the good of people, the common good. And then dapat magsilbi silang inspirasyon. Ulirang mamamayan na pwedeng tularan. At ang pagsunod sa batas, hindi ho sila bantay sa lakay. Bantay sila ng batas at hindi bantay sa lakay. Diyan din po yung pananagutan o responsibilidad o responsibility para sa kanilang mga aksyon, accountability, paggalang sa iba, importante po, respeto. Respeto sa dignidad ng tao, respeto sa kanilang nasasakupan, respeto lalong-lalo sa mga maliliit, sa mga siguro yung mga marginalized citizens, no? Bibigay galang sa karapatan, kaibahan at dignidad ng iba. Kababaang loob, humility, hindi naghahanap ng atensyon para sa personal na kapakinabangan. At pagtupad po sa mga pangako, sinusunod ang kanilang mga pangako. Di ba? Ay yung nais natin na matapos ang eleksyon at naluklok na sila, ay dapat may mga deliverables. Ipakita, dapat ipamalas sa tao, ipatikim sa tao yung kanilang mga pinangakong mabubuti, makabuti ang pinangako sa kanila. Ayun po. Ano pa yung dapat isaisip natin sa pagpili ng nararapat na mga lingkod bayan? Ilang suggestion po para sa inyong lahat. No? Una, pag-aralan ang mga kandidato. Alamin ang kanilang mga nagawa. Importante po ito, background check. Ano ba yung mga plano nila? Ano yung mga paninindigan nila sa mga issues? And then suriin ang kanilang track record. Importante po yung may track record. Mga may track record na maganda, malamang manalo. Yung mga wala pang track record, suriin ano ba yung pwede nilang i-contribute. Sino yung kanilang mga associates, sino mga tumutulong sa kanila. Ano yung balak nilang gawin. Ano yung kanilang pagkatao. Alamin ang kanilang plataforma. Diba? Bawat isa dapat mayroong plataforma na nagsisilbing gabay sa kanilang pangangampanya. And then, ano pa po, makinig sa mga debate at forum. Dapat interesado rin tayo. Ano ba yung nais nilang ipahiwatig, ano yung plano nila, ano yung kanilang plataforma. And then, huwag basta-bastang maniwala sa mga chismis o fake news. Marami po niyan. Maging mapanuri sa mga impormasyong natatanggap natin. Kasi alam natin, fake news can destroy our choices. And then, what else? Pang-anim, makinig sa opinyon ng iba. Magtanong-tanong sa ating mga kaibigan, makinig. Nang sa ganun lumawak yung ating kaalaman, magkaroon tayo ng maraming dahilan kung bakit piliin ang isa at hindi dapat iluklok ang isang tao sa posisyon. Piliin ang mga may integridad at katapatan. Basic po yan, but very important, fundamental. Bumoto. Importante pong bumoto. So kung matagal na tayong hindi bumoboto, siguro it's time. Ilinong ating karapatang bumoto at huwag kaligtaang bumoto. Nang sa ganon, yung boses po natin marinig. So, rate your public servants. Yung kasalukuyan ngayon, ano bang rating nila? Yung mga nakaluklok ngayon sa posisyon. Karapat-dapat po ba sila? Are you extremely satisfied with them? Very satisfied, neutral, or not satisfied? Siguro naman kung hindi tayo satisfied, may pamamaraan ng sa ganon, mahikayat natin sila
o sino mang malapit sa kanila o sino mang maaaring makatulong na ika nga bigyan diin yung positive contribution, positive influence sa komunidad na nasasakupan nila. And then lastly, yung pagtataguyod ng mabuting pamumuno at pamamahala sa magitan ng GMRC at Values Education. Ilang suggestions po. Focus po ng GMRC, ito po yung ating mga suggestions. Maging huwaran at tunay na makadiyos. No? Ipakita ang respeto, integridad at kausayan sa trabaho sa mga kilos at desisyon. Importante po yung good manners, no? Being models, no? Yung pagiging makadiyos, no? Directly, we're able to teach people, no? As teachers, as influencers, no? To the younger ones, no? And to everyone else na leadership is about positive influence. Leadership is about virtues. Good governance is about good values and virtues. Yung magsagawa po ng mga pagsasanay, mga exercises na itaguyod ang pagpapalaga sa pagiging tapat, matapat, at mapagkatiwalaan bilang mga haligi ng pamumuno. So ano yung mga exercises na pwedeng gawin sa loob ng silid-aralan, sabihin natin sa eskwelahan or sa komunidad, yung mga outreach programs, outreach activities. And then itaguyod ng malasakit sa kapwa through small acts of kindness. Maging sensitibo at maunawaan sa mga maging maunawain sa mga pangangailangan ng mga mamamayan. Maging transparent po, importante po yan. Iwasan ang korupsyon. Of course, that's how we precisely lead and teach by example. Magpag-ugnayan sa komunidad. No? Encourage po natin yung mga stakeholders ng eskwelahan na makipag-ugnayan sa komunidad. Maging inspirasyon. Anyone can do this, inside or outside the classroom, through the values that we teach, through the heroes that we talk about, no? Through the saints, no? Even yung mga saints that we can talk about as examples of good values, no? Excellent values and virtues. Magsisilbi po silang inspirasyon para sa lahat. Then itaguyod ng epektibong pamamahala, maging organisado, matalino, at may kakayahang magdesisyon. Bahagi po dito yung growth mindset, no? Development ng bawat isa. Kung guro tayo, sikapin natin ma-enhance yung ating kakayahan. Yung mga kabataan, sikapin natin ma-develop yung kanilang leadership skills so that kapag dumating yung panahon, sila rin yung maaaring tumakbo para maging karapat-dapat sa mga public positions. Wastong paggamit po ng social media, isiwalat ang kultura ng positivity at integrity sa pamilya, eskwelahan, opisina, paggawaan at sa buong lipunan, buong sambayanan. Karagdagang hakbangin po para sa mabuting pamamahala. No? Yan, isa po dito yung edukasyon. Importante po yung magturo ng mga aralin tungkol sa kahalagaan ng mabuting pamamahala. Education can never be understated. Importante po ito. So values education, informal education, for instance, sa communities, sa outreach activities po natin, education through simple conversations, spreading good values, good virtues, no? Good ideas through ordinary conversations sa mga kaibigan, sa mga kapwa, etc. And then yung pagboto po, importante, piliin mga kandidato na may integridad, kausayan, tunay na malasakit sa bayan, pagiging aktibo sa komunidad. Sa lahat po tayo, as sabi natin kanina, we can become positive influences to the others. Yung maging aktibo tayo sa ating komunidad. And then yung pagpapahayag po ng ating opinion sa mga small gatherings, sa mga magkakaibigan, pahayag po natin yung ating opinion tungkol po sa mga nararapat, tungkol po sa mga values na dapat taglayin ng mga lingkod bayan, tungkol po sa ano ba yung dapat isagawa, nang sa ganun may tama yung mali, nang sa ganun maging natural, mas natural yung pagiging tapat, pagiging honest, pagiging responsable sa lipunan. At din yung pagiging mapanuri, suri ng mga platforma ng mga tatakbo, bahagi po ng ating karapatang na mabili ng mga karapat-dapat, yung pagmamalasakit din, pagtulong sa mga pangailangan at pagbigay suporta sa mga proyekto ng mga
sabihin natin mga lingkod bayan sa ating komunidad. At lastly ho, yung pagiging responsableng mamamayan. Now, bago tayo magwakas, may challenge po ako sa inyo. Lumikha at isagawa ang isang 3-month project. So, bawat isa sa inyo, bumuo kayo siguro ng yung grupo ng 2 o 3 pang tao. Liban sa inyo, 2 at 3 pang tao or 4. Mamili kayo ng isang proyekto, isang 3-month project na isasagawa nyo within the next 3 months. Ang layunin po nito, small project, small initiative, iangat ang level of positivity and gratitude sa ating komunidad. Sa ating eskwelahan, halimbawa na lang. So what small project can we do? Nang sa ganon yung antas ng positivity, ng gratitude, ng leadership, ng good governance ay may angat sa ating eskwela. Halimbawa na lang, you can come up with a gratitude board or a gratitude wall. Nang sa ganon, pasalamatan natin yung mga dapat pasalamatan, including yung mga leaders natin. Then, ikalawang objective, iparamdam ang kabutihang loob at serbisyo sa kapwa. Sa pamamagitan po ng 3-month project na ito, we show kindness and service sa ating kapwa. Para bang lingkod bayan na rin tayo. In our own small way, ipaparamdam natin sa kanila yung kindness, yung serbisyo. At ikatlo, ibahagi sa iba ang kahalagahan ng mabuting pamamahay. So ito pong challenge ko sa inyo. Ito yung to-do list natin. Na after this webinar, meron tayong pwedeng gawin. Maghanap kayo siguro ng 2, 3, o 4 pang mga kaibigan. On your own, on your initiative, come up with this 3-month project that will enhance yung level of positivity and gratitude sa inyong pamilya, sa inyong komunidad, sa inyong eskwela, paramdam yung kabutihang loob at serbisyo sa kapwa, at ibahagi sa iba ang kahalagaan ng mabuting pagsiservisyo at pamamahal. So yan po, ang ating webinar. Dito po nagwawakas. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po sa PSEP, PSEP, lalo kay Mr. Alan Altamia. Maraming salamat po sa NCCA, sa Balay Pinoy, at sa inyong lahat. At kung may mga katanungan po kayo, pwede nyo pong email. Ito pong aking email, zenudani@gmail.com, at matatagpuan nyo rin po sa Facebook, Zenudani. As always, if you want to be happy, be grateful. And if you want to be happier, be more grateful. Maraming salamat po sa lahat. God bless and thank you everyone.